Good day guys. Time check. 2:30 na ng hapon. Ngayon pa lang ako magla-lunch. Kain tayo guys. Ano yan? Beef tapa with egg. At chocolate. Para hindi tayo mag-going light. May carbo rin guys para sa energy. Kahapon, nag-self-toss ako sa Golden Haven sa may Norsagaray, part na yata na Norsagaray yun. Nasa 11 kilometers lang para mapagpag yung mga ibon na ikakarga natin bukas. Sana nga kahit mamayang hapon o kaya bukas ng umaga makapag self-toss ulit kahit sa may Harmony lang, mga lugar ng Phase 10. Kasi hindi na sila rumoronda eh. Tamad na, ganun talaga ang ibon. Ang napansin ko pagka nakakarating na sa malalayong hagis, tamad na magsironda, hindi gaya nung bata pa sila. Madalas ang ligid nila, ang ronda nila ngayon, diba, sa malayo na rin yung hagis, kaya parang nagsawa na silang lumipad, kaya obligado ka talagang mag self-toss para yung mga joint nila mabatak, mapagpag. Ako, para sa akin, kahit mga 10 kilometers o kahit 3 kilometers lang, at least mabanat yung buto nila, ma-stretch in preparation sa last lap nito sa Balawan, La Union. Sana nga maging maganda ang resulta, pero ano pa man, masaya naman tayo sa naging laro ng fan race ng BSRPC. Thankful naman tayo. Kaya sana kung hindi ngayong maulan ngayon kung hindi ngayong hapon, kahit bukas ng umaga sana self-toss man lang kahit sa Phase 10. Tapos sabay pahinga na sila, iwas disgrasya. Kasi bukas Friday, kargahan na last lap ng fan race ng BSRPC. Isa na lang ang live ko pero tatlo pa loobin ng Diyos, tatlo pa yung maikarga ko. Tatlo pa yung pangkarga ko, pero isa lang ang live ko, si White Flight. Sana nga mag-clock naman tong tatlo ko para man lang good vibes man lang last lap, makapag-clock sila para maganda-ganda naman yung resume nilang tatlo. Isa na lang ang live ko, si White Flight Sana mayawan Diyos makapag-clock siya bukas, sa Sunday rather. Sana, kaya lang maulan ngayon. Nagising ako alas 11 na dahil napuyat ako kagabi. Alas 3 na ako nakatulog kagabi, maglinis ako ng speaker ngayon. Alas 11 na ako na nag-almusal. After that, before 12, doon lang ako nagpatoka. Sakto naman, umulan. Mabasa ako sa loob, sa taas. Kasi pakain ng mga breeder. Nagbombit pa ako ng 3 inakay. Kasi maulan tinutulungan ko lang yung mga parientes nila para hindi magasta. May subo na pero inalalayan ko, ino-augment ko lang yung kakulangan ng subo ng breeder. Awa ng Diyos, may tatlo akong tatlong inakay na naman na may dadagdag ko sa flyers loop ko. 8 na yung inakay na nandiyan dyan. Plus 3 loobin. After 1 or 2 weeks, may dagdag ko na sa flyers loop ko. Para in preparation sa darating na mga races, may inakay akong 11 na. 11 ang prospect kong magiging inakay. Tas in progress naman yung ibang breeder, kaya masaya pa rin. Nagkaroon ng kulay yung flyers loop ko na dati. Alog-alog yung mga kinakarga ko ngayon.
Kaya yun lang, at least kahapon, nakapag self-toss ako ng 11 kilometers sa Golden Haven, Norsagaray, kaya kahit paano masaya ako natuloy din. Kasi parang nagbabanta ng ulan kahapon din. Buti nga nabatak yung ano nila. Kasi last lap, walang mid-toss. Wala eh, wala silang lipad. Pag pinapalipad ko, minuto lang, 5 minutes, 10 minutes, bumababa na sila. Buti na ihagis ko ng at least 11 kilometers kahapon. Medyo nabatak yung buto nilang na-stretch. Alam mo naman, kahit naman sa tao eh, prior to bigger activities, kailangan mo talaga ng stretching. Parang atleta. Kaya thankful ako kahapon, natuloy din yung 11 kilometers ko na self-toss. Actually, nalalayuan na ako. Iba na rin talaga pagka ano. Isa nung kabataan, malayo na sa akin yung 11 kilometers. Bagay, hindi lang 11 kilometers yun pagka land travel. Para sa akin, nalalayuan na ako dun sa Golden Heaven. Apat yung binitawan ko, sinama ko yung isang pang south ko na ibon. Ngayon sana, bala ko maghagis kahit sa phase 10. Problema, nabasa ako ng ulan sa taas. Nakababa ako, 2:30 na. Ayan, pagkaligo, sabay lunch. Lunch ng 2:30. Salamat sa Diyos, may kinain pa. Yan. At masaya naman tayo sa darating kargahan bukas. Sana makapagpauwi. Makapagpaklak man lang. Ganansya na lang. Pang 84 ako eh, sa nilabas ni Jim Jim na ranking ng Old Bird ng Pan Race. After 3 laps, ang ranking ko 84. Out of 192 na lang yata yon yung 3 points. So sa 192, 84 ako. Yung papaog-paog na entry ko. Awa ng Diyos. 84. Yung mga naka-line up dyan ng mga player, puro mga champion yan. Kaya thankful din ako, masaya ako eh. Mahirap lumusot sa dami magagaling talaga sa BSRPC. Shout out sa BSRPC. Ang gagaling ng mga player dyan, mga ibon nila, talagang matutuwa ka din eh. Kaya lalo na yung mga prime crackers, ang bibilis ng mga ibon sa BSRPC. Congrats in advance. Salamat nga, may BSRPC na nalalaroan. Hindi nga ako nakapag-enter ng CRPG tsaka BSR pa eh. Kinulang sa budget, guys. Science. Yun ang regret ko, hindi ako nakapag-entry kila Jerome tsaka kila TJ. Nang hinahayang ako, hindi ako nakapag-entry. Kinapos ako ng budget eh. Pero ganun pa man, congrats sa mga nag-entry. Masaya din naman ako, at least nakapaglaro ako sa BSRPC. Nagaling ng mga nakakalaro natin dyan. Hindi mo matatawaran, huhusay ng mga ibon. Salamat din kila Jim Jim tsaka kila Sergi na andyan. May club na nakakargahan. Ano yan, eto na, derby na to. Sunod niyan, derby na. Ewan ko lang kung babalik pa, nalimutan ko na. Kung may balik pa ng training yan o ano na yan, diretso na. Diretso derby na yan. Eh ako, newbie lang yun kasi talaga ako. Tatanga-tanga pa akong player. Pero kahit paano, awa ng Diyos, yung mga cut-off boys ko na ibon. Isa lang ang medyo, kahit paano, gumagapang.
Pero masaya pa rin tayo na at least nakakapaglaro. Nakakapagkarga pa. 3 na lang ibong ko na pangkarga. Na sana mag-clock lang siya, masaya na ako eh. Umuwi ilang ibon, masaya na ako. Ano yan, bal, balawang, balawang La Union. Ang last lap, fourth lap. Kaya sana maganda ang pauwian sa Sunday. Bukas ang loading. Come Friday, dapat ang ibon talaga pahinga na rin kasi ang loading ng Friday, so stressful sa truck. Ano pa yan, Saturday, nasa truck pa rin sila. So stressful sa kanila yun. Kaya kailangan ng ibon, may energy pa siya. Na-exert niya ng may battle din dyan sa sa truck eh. Siyempre, siksika ng ibon. Medyo na-stress din sila dyan. Compared mo sa nasa flyer slope lang sila, relax. Pag nakasakay ng truck yan, isa yan sa rigid na stress. Rigid training sa ibon talaga na masanay siya sa truck. Yung ambience doon, yung surrounding, siksika, siyempre, paggulpihan din niya sa kapwa niya ibon. Pero kung hindi naman gaanong congested ang crates, kahit paano nababawasan o nami-minimize yung stress nila. Pero kasama sa race yan, yung hirap sa track, yung holdover. Tapos yan, yung release. Kaya para lumusot ang ibon mo, it will take a strong pigeon. It will take a strong warrior to win the race. Kaya salansala talaga ang ibon mo bago siya manalo. Kaya yung mga ibon na nag-excel, talagang nagtatap sila, mahusay na ibon yung hindi lang yung bloodline niya, kundi pati yung energy niya, yung lakas niya, yung stamina niya, yung build ng katawan. Co-factor yan sa upon winning the race. Kaya para makapag-produce ka ng malakas na ibon na mananalo, talagang kailangan magaling ang ibon, magaling ka din. Ganun na lang guys. Till next time. Thanks. God bless.